Si Gray ang pinakamalakas na hari sa kasaysayan, na nagtataglay ng walang kapantay na kapangyarihan, yaman at kasikatan, walang sino man ang tumatayo sa kanyang tabi at wala siyang pinagkakatiwalaan. Isang araw ay bigla siyang namatay at muling isinilang bilang isang sanggol na walang kapangyarihan. Nagtaka siya kung sino ang mga taong nasa harapan niya at tinawag nila siyang Arthur at hinala niya na siya ay na-reincarnate. Naisip niya na pagkatapos ng kanyang walang bilang na mga tagumpay siya ay babagsak bilang isang walang magawang sanggol. Sina Alice at Reynolds ay mabuti siyang inalagaan at mukhang kumbinsido sila na anak nila siya at sa palagay niya at makatwiran iyon, gayunpaman ay hindi siya masaya o marahil ito ay dahil sa isang patuloy na pakiramdam ng takot, hindi niya kontrolado ang kanyang mga pangangatawan sa paggalaw. Wala sa mga nangyayari ang ayon sa kanyang gusto at ang katawan niyang ito ay parang bilangguan. Patuloy niyang nais na magising ngunit patuloy ang kakaibang panaginip na ito kaso sa kasamaang palad, ito ang malupit na realidad na kanyang haharapin mula ngayon. Sa kabila nito ay nasaksihan ni Arthur ang isang bagay na mas kakaiba pa, kaya ng kanyang tatay na magpakita ng mahika at gamitin ito upang palakasin ang kanyang sarili, ang kanyang nanay ay mayroon ding mahika na ginagamit niya upang pagalingin ang kanyang tatay. Nagtataka si Arthur kung paano gumagana ang mahika at dahil ito ay isang kapangyarihan na hindi niya kilala sa kanyang nakaraang buhay, tunay siyang nabighani sa mahika at nais niyang makakita pa ng higit at upang magawa ito, napagtanto niyang kailangan niya munang lumaki. Samantala ay pumasok ang kanyang tatay sa gubat at nilupig ang isang halimaw gamit ang kanyang mahika sa pagpapalakas. Di nagtagal ay dumating ang kanyang grupo ng mga kaibigan upang maglibang at malamang silang lahat ay magkakaroon ng mahalagang papel sa susunod na kwento. Bumalik kay Arthur dahil wala siyang ibang magawa ay sinuri niya ang kanyang paligid at sinipsip ang maraming kaalaman hanggat maaari, dahil saan man ay may mga kaalaman at kapangyarihan at bumalik si Reynolds sa bahay pagkatapos ng pangangaso, at nagtataka si Arthur kung siya ay nasa isang lipunan na kung saan bawat isa ay pinapayagang magmay-ari ng sandata. Kung ito nga ang kaso ay nangangahulugan ito na may antas ng panganib sa labas na nagtulak dito, naniniwala si Arthur na makatwiran lamang na makuha niya ang mga kapangyarihan sa lalong madaling panahon upang umangkop sa mundong ito. Marami siyang tanong na sa kasamaang palad ay hindi pa niya maaaring itanong, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkabigo ay masaya pa rin siya dahil nakakaranas siya ng mga tunay at walang kapantay na sandali kasama ang kanyang mga magulang. Sa kanyang nakaraang buhay ay wala man lang siyang kalayaan na matulog ng mapayapa dahil sinusubukan siyang patayin ng kanyang mga kaaway gabi-gabi, ngayon na nararanasan niya ang kapayapaan, nasanay na siya sa kanyang bagong buhay. Pagkatapos ng mga araw, linggo at maraming buwan ay natutong gumapang si Arthur at mabilis na nagtungo sa salamin upang tingnan kung gaano siya kagwapo matapos masanay sa paggapang at magkaroon ng magandang kontrol sa kanyang mga kamay. Palihim siyang lumabas ng kama tuwing wala ang kanyang mga magulang at nagtungo sa aklatan. Doon ay kinuha niya ang isang aklat at nagnanais matuto patungkol sa mundong ito at natuklasan na ang kontinenteng kanyang kinalakihan ay tinatawag na Decan. Ang Decan ay naglalaman ng 3 kaharian at ito ang kaharian ng Darv, kung saan naninirahan ang mga duwende, ang kaharian ng Elanwar, kung saan naghahari ang mga elf sa kailaliman ng isang gubat at sa wakas, ang kaharian ng Sapan, kung saan nakatira ang mga tao kasama na si Arthur. Ang bansa ni Arthur ay isang monarkiya ngunit ang trono ay minamana ay hindi katulad sa kanyang dating mundo kung saan maaaring agawin ng sino man ang trono sa pamamagitan ng pagpatay sa naunang hari. Matapos magtipon ng pangunahing impormasyon tungkol sa mundong ito, hinanap ni Arthur ang isang libro tungkol sa mahika at sa isang napaka-cute na paraan na kinuha niya ito mula sa istante. Pagkakuha ng libro ay nagsimulang magmuni-muni si Arthur kung paano mas maunlad ang kanyang nakaraang buhay kumpara sa kasalukuyan. Ang librong kanyang kinuha ay upang maunawaan niya kung bakit ganito at balak niyang pag-aralan ang mahika na tinutukoy ng mga tao sa mundong ito bilang mana. Ito'y maipapasa lamang mula sa isang henerasyon patungo sa susunod at makikita lamang sa isa sa bawat 100 tao. Bukod dito ay 2 uri lamang ng mana ang umiiral sa mundo at ang pagpapalakas, na nagpapahusay sa mga kakayahan ng katawan gamit ang mana at ang paglikha, na nagpapakita at nagkokontrol ng mana ayon sa nais ng manggagamot. Habang binabasa ito ay naalala niya ang mga kakayahan ng kanyang nanay kanina, na malinaw na nagpapatunay na siya ay isang tagalikha at bagaman ang bawat taong nagtataglay ng mana ay may tinatawag na mana core, na karamihan sa mga salamangkero ay sinisimulang gamitin sa simula ng kanilang pagdadalaga.
Kapag mahusay nila itong nagamit at naging bihasa sila ay maaari nang maging mages at matapos mabasa ito, naniniwala si Arthur na ito ay katulad ng konsepto ng Kai na pamilyar siya, subalit nagdududa siya kung ang kaalamang ito ay magiging sandata para sa kanya, bilang isang nag-aambisyon na mandirigman ng Congo. Sa sandaling iyon ay tinatawag niya ang kanyang panloob na Kai at malapit nang maabot ang isang tiyak na antas, nang si Arthur ay ginugulo ng kanyang ina na si Alice. Binuhat siya nito na parang sanggol na siya at tinitigan siya ng mabuti at sa una, inakala niya na nahuli siya sa kanyang palabas ngunit ipinahayag ni Alice na kailangan niyang palitan ang kanyang pampers, na sa katunayan ay amoy na. Habang nagpapalit si Alice ng kanyang diapers ay labis na nadismaya si Arthur sa kung gaano naging bilangguan ang kanyang katawan, sumumpa siya na magkakamit siya ng higit pang kapangyarihan balang araw. Samantala ginugugol ni Alice ang kanyang oras sa pagtatalo ng mga aspeto ng buhay ni Arthur at labis siyang natutuwa sa kung gaano kabilis ang pag-unlad niya sa mundong ito. Gayunpaman ay nababahala siya sa katotohanang hindi pa ngumiti sa kanila si Arthur at ang pag-iisip dito ay nakakalungkot para sa kanya. Tumingin siya sa bintana at nakita niyang tinuturuan ng kanyang asawa na si Ray si Arthur kung paano gumamit ng espada. Tuwang-tuwa siyang ipaalam kay Alice ang tungkol sa pag-unlad ni Arthur. Ngunit galit si Alice dahil tinuturuan ng kanyang asawa ang kanilang batang anak ng isang mapanganib na kasanayan at humihingi siya ng paumanhin, ngunit naniniwala siya na masyado pang bata si Arthur para matutong gumamit ng espada at pinagalitan niya ng malakas ang kanyang asawa. Sa kabilang banda ay maingat na pinapanood ni Arthur ang mga ito at ginagamit ang mga ito bilang balangkas upang maunawaan ang istruktura ng pag-aasawa. Bagaman nagsisimula siyang maniwala na maaaring pamunuan ng mga kababaihan ang mundo kung saan sila nakatira. Kalaunan sa araw na iyon ay dinala ni Alice si Arthur sa palengke at labis siyang nasasabik sa lahat ng nakikita niya. Bawat item na nakikita niya ay parang aralin na matututunan niya at ngayon ay nauunawaan niya kung bakit paligid-ligid ang tingin ng mga sanggol na parang pamilyar sila sa lugar, lalo na sa mga bagay na hindi umiiral sa kanyang dating mundo. Nakapagmasid din siya ng mahika ng malapitan na nakita niyang napaka-importante at sa daan pauwi ay unti-unti siyang nakakatulog ngunit bago iyon, naisip niya kung gaano ka-helpful ang kanyang pamilya sa kanya at sa wakas, nakauwi sila at dinala siya ni Alice sa kanyang silid. Sa daan ay pinag-uusapan ni Alice kung gaano siya kasaya tuwing lumalabas siya ng kama para magbasa at kung gaano siya ka-curious tuwing nasa palengke sila. Naniniwala siyang namana niya ang mga katangiang ito mula sa kanyang ama na si Ray na katulad niya. Napagpasyahan niyang maaaring tumakas siya balang araw upang makita ang mundo, ngunit umaasa siya na magkakaroon siya ng mas mapayapang buhay at ng gabing iyon, pinanood ni Arthur ang kanyang ama na gumagawa ng mahika at labis siyang nasabik sa ideya na mayroon siyang matututunan mula rito ng malapitan. Pinanood niya ang kanyang ama na nagtaas ng ilang bato mula sa lupa at nagbago ng isip bago pa man siya lubos na madismaya. Dumating si Alice at tiniyak sa kanya na nagsisimula pa lamang si Ray at hinimok siyang mas maging mapanuri at sa sandaling iyon, pinalakas ni Ray ang kanyang mahika at nagpakita ng ilang mga advanced na kasanayan. Nakita ito ni Arthur at agad niyang napagtanto na ang kanyang ama ay isang augmenter at nabuhayan siya ng loob na gumawa ng sarili niyang trick. Ngunit naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang ipaalam sa kanya ng kanyang ina na oras na ng kanyang pagtulog. Habang binubuhat siya papunta sa kanyang silid ay napansin niya ang isang libro sa istant at patuloy itong itinuro habang malakas na umiiyak. Hiniling niya sa kanyang ina na payagan siyang basahin ito. Pagkatapos ng sandaling pagpapakita ng kanyang kaakit-akit na mukha ay napilitan siyang hayaan siyang magbasa nito sandali. Habang binabasa niya ang libro ay naalala niya ang lahat ng kaalaman na kanyang natamo sa kanyang pagnanais na makabuo ng isang man-acre para sa kanyang sarili. Sinimulan niyang ilipat ang lahat ng mana mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan patungo sa isang punto. Ginawa niya ito sandali at noong akala ng kanyang mga magulang na marahil ay natutulog na siya, isang malakas na pagsabog ang nangyari sa loob ng bahay. Nang mangyari ito ay mabilis na sumisid si Ray upang protektahan ang kanyang asawa at nasunog ang kanyang likod subalit matapos masigurado na ligtas si Alice, naalala nilang naiwan nila si Arthur sa bahay at dali-dali silang tumakbo papasok sa bahay at labis na nagulat nang makita nilang lumulutang sa himpapawid si Ray. Naiwan silang nakatulala sa tanawin at wala silang nagawa kundi panoorin siya habang bumababa sa lupa at habang ginagawa ito, nagsimulang bumagsak ang bubong at dahil bata pa lamang si Arthur, hindi siya nakaiwas sa oras ngunit mabilis na iniligtas siya ng kanyang mga magulang mula sa maaaring naging muling pagtatagpo niya sa ilalim ng mundo.
Hindi nagtagal ay sabay-sabay silang umiyak at naunawaan ni Arthur na gagawin ni na Alice at Ray ang lahat upang panatilihin siyang ligtas, isang pakiramdam ng kasiguraduhan na hindi niya nakuha sa kanyang nakaraang buhay. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.